prayer. Alam po natin, sa bawat isa po natin, yung power ng prayer. Kung ano yung panalangin po sa buhay natin. At may kasabihan po tayo, na a prayer to a Christian life is like you're breathing air to our body. Ganun po siya ka-critical o ka-importante po sa buhay po natin. We cannot live if we cannot breathe. Ganun po siya. At nandito po, sinabi ko din po dito, na yung prayer life po natin is one of the clearest indicator sa ating pananaw, in our perspective, in our view of who God is. Doon po makikita po sa panalangin po natin. Kung ano po yun, yung kung sino po si God sa bawat buhay po natin. Now, when Jesus asked, when the disciple asked Jesus, sabi niya, Lord, teach us how to pray. Jesus showed them the pattern. He teach them the pattern how to pray. And eventually, he taught him this Lord's Prayer, the disciples' prayer. Makikita mo natin, I think we are all familiar with the prayer of our Father who art in heaven. Makikita po natin doon that it's all about God's kingdom. It's all about God's agenda first. And then, there's nothing wrong with bringing our petition to God, but wait, it's all about His agenda. No? Makikita po natin. Prayer honors God. We acknowledge His being. We exalt His power. We adore His providence. We ask for forgiveness. And then, we bring our petition or we secure the aid. Yun po yung may prolific na Christian writer, si E.U. Bounds. Siya po yung nagsabi. Now, yung titingnan na prayer po natin, hindi po siya typical na prayer. It's different prayer. Nakikita po natin sa 2 Samuel chapter 7. Yung mga nandyan po sa lahat, it's all from chapter 7 of 2 Samuel. It's all about David's prayer. Nakikita po natin dito, hindi po siya typical like the normal prayer. But, malalearn po natin dito, is prayer is a form of worship. It's about who God is. It's about His agenda. Nakikita po natin sa prayer dito. At the same time, the pattern of David's prayer reveals the posture of his heart before God. You see, the pattern is great. But for me, my opinion, the posture of your heart is even more important when you sat before God. Now let us look at this prayer of David. Sa prayer na to, matututo po tayo. Hope we can learn. And this is our message for today. That we all be able to pray in awe of God. So yun po yung mensahe po natin. In order for us to pray in awe of God, we need to learn or we need to meditate. We need to meditate, we need to reflect on 3 things. God's amazing blessings, God's wonderful promises, and all of this, what He did to your life, what He promised to your life, it all reflects to number 3, to His everlasting character. The God is the same as yesterday, today, and forever. Makikita po natin dito yung character talaga ni God. Mag-reveal po dito. Now, basahin po natin. Let's start on 2 Samuel 7:18 sa 18th verse. Sabi, Then King David went in and sat before the Lord and said,
Who am I, O Lord God? What is my house, His family, that you have brought me this far? Right there and there, makikita po natin yung posture po ng puso po ni David. No? In fact, the whole chapter, the whole verse, on that from 18 until makikita po natin doon yung postura po ng heart ni David. No? So let's see, let's examine this. When we say sat before the Lord, hindi lang yung nakaupo, it's a posture of reverence. It's like yung nag-kneel ka, but you're sitting on your knees. And another translation is, you are planting firmly on the presence of God, or you are still, you are in quiet, yung nasa parang Tagalog, lumagay ka sa tahimik, para siyang gano'n, so that your communication between Him and God, so that His message, so that your thoughts is unhindered, or klaro po yung mensahe ni God, yung communication between. Tama po ba? And now, after He sat, sabi niya, who am I? These three beautiful words na. Who am I, O Lord God? This who am I, hindi po siya ito yung loss of memory. Nakalimutan niya siya. Ibig sabihin po nito is, you are overwhelmed by the grace of God. No? Who am I, O Lord God, that you have brought me from this house, what is of my house, that you have brought me this far? Titingnan po natin to the previous chapter po sa 2 Samuel from chapter 5, 4 to 5, wala po dyan. Yung story po, correct me if ano lang pa sa story. Si David, he became a king when he was 30 years old. He reigned over for 40 years as a king. Tama mo ba? Tama. And when he wrote this prayer in chapter 7, this is the first time in Israel that God united all the nations under the kingship of David. Nakita po natin what a great milestone. This time when he says this prayer, this is the time that for the first time, na-unite po yung lahat ng nation ng Israel under sa kanyang pamumuno po ni King David. So it's a great milestone for him. Right? At titingnan po natin, the question is who am I? Let's read 2 Samuel chapter 7, 8 to 9. This is God talking to the prophet Nathan. Sabi niya, so now, say to my servant David, thus is the Lord of hosts, I took you from the pasture, from following the sheep, to be ruler over my people, Israel. Not your people, my people. I have been with you wherever you have gone, and you have cut all your enemies from before you, and I will make you a great name like that of great men of earth. God is saying to David, David, you are a shepherd boy. You are attending sheep. And now, you rule over my people. I entrust you, I appointed you, I anointed you to be the king over my people. Take note that it's not David's people, it is God's people, it is the Israel. Now, let's see, between those, when he was a shepherd boy, and he became a king, just to refresh our memories. We all know that, based from our Bible study, that David, he was overseen by Jesse, his father. He was anointed by Samuel. He defeated Goliath. He was praised by the crowd. And when he was praised by the crowd, he was envied by King Saul, hunted down by King Saul. He lived as a fugitive. But through it all, God preserved David. Now the question, did David did anything? Did he do anything to deserve that? From being a shepherd boy to be a king.
No. It is all by the grace of Christ. Now let us think for ourselves. Sino tayo before we came into a relationship with God? Lord, who am I? What is with my house that you have built me this far? Lord, who am I? That I have this privilege to share your word. That I have the privilege to be part of your worship ministry. Who is Pastor Bernard, Lord? That he can share clearly the message about your son Jesus. Who is Pastor Ryan, Lord? That she has the privilege, that she has the ability to pass out evil spirits. Is it because they are Pastor Ryan and Pastor Bernard? Because of their intelligence? Is it because of their effort? No. It will be. All of us, it's all by the giving, by God's grace. Hallelujah. Amen. Now, the first thing alone, that's God's amazing blessing na talagang mapapa-okay. This alone, the blessings will reflect in our life. Anong ginawa sa buhay natin ng Panginoon? Before we are nothing. Before I'm a sinner, Lord. Now we have claimed to be righteous in the name of Jesus. This alone, this put us in a situation now. When we have our time with God, it will be always what He done to us our life. But wait, may mga wonderful promises pa si God. There's more for His promises, no? This is our God, no? He's truly amazing. Now, let us look at David. During this time, David, in 1 to 3. Oh, I am now the king. Lord, I will build you a house. House of prayer, Lord. I will build you a temple. This is what David talking to Prophet Nathan. And this Prophet Nathan said, sure, go ahead. You are the king now. God is with you. Sure. But on the same night, God spoke to Nathan. We will see it happen there. And it says in 4 to 7, that the same night, the Lord came to Nathan saying, go and tell my servant David, thus says the Lord, you should be the one to build me a house in which to dwell. For I have not dwelt in a house since the day I brought the sons of Israel from the Egypt even up to today. But I have been moving about in a tent or even in a tabernacle. Wherever I have gone with all the Israelites, did I speak the word to any from the tribes of Israel, whom I commanded to shepherd my people Israel, asking, why have you not built me a house of cedar? In other words, God is saying to David, you will build me a house? Are you going to build me a house? But the amazing promise of God. You know what God says? No. I will build you a house. Imagine that house. God says, I will build you a house. Not you will build me a house. I will build you a house. And on 7:11, no, sabi dito, even from the day that I put the judges over my people Israel, and I will give you rest from all your enemies, the Lord also declares to you that He will make a house for you. Isn't it amazing? Will you ask God something? No, I will give you more. Truly, you will be feel something na, is this a God you are serving to? It's like you're not asking really. You're asking for a house. You're praying for a house. Lord, I need a house and praying for a house. Now what God did? He gave you a home. Amen. And let's stick to the home. Because it's so amazing that the character of God, that's how He fulfilled His promise. Now, let's see, the God is referring to when He says that I will make you a house. It's not a house on land, it's not something like
It's a dynasty that will last forever. Really. So amazing. He promised that okay. Not only give you a house, He's giving you a house, a dynasty, the kingship of David that will last forever. Imagine that. Let's read that one. 12 to 30. When your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your descendants after you, who shall be born to you, and I will establish his kingdom. For he is the one who shall build a house for me under my name, my presence, and I will establish a throne of your kingdom forever. Now, who is God referring to? Like the immediate fulfillment. It was King Solomon, right? He's saying that under your son, I will give you a son. It's not like your reign will continue forever. That's the promise of God. Even up to their sons, up to their grandsons. When He says forever, it truly means forever. Now, I think lahat po tayo, siguro we are concerned of our wala pa ang anak. But everybody is concerned for the future of their children. Even the grandchildren, kung ano po yung magiging future po ng mga anak natin. Everybody is concerned. Now, God is telling us on this. And 14, sabi niya, I will be a father, and he shall be my son. When he commits iniquity, I will discipline him with the rod of men and with the strokes of men. This verse, it implies, like, God, what about the future? What is the future? What is our future? It reveals, no, that the same God, He will be a father to your grandchildren, to your sons, to your daughters. He will still be the father that we are asking now, that we are praying to, provided that we, or even our sons, the daughters, to remain faithful sa Kanya. This is the unbelievable promise of God. No? And we can see that on Psalm 105. For the Lord is good, His love and kindness is everlasting, and His faithfulness to all generations. So amazing talaga. Now, when God says, when He means for a dynasty that will last forever, we already understand that who is. Until now, yung dynasty po ni King David, yung kanyang distant future na pinamis ni God na maging forever, we all know that it is Jesus Christ. Imagine that the fulfillment of the promise. It's like this, when you read this, it's like you're praying for a house. God, no way. God will give you a home. He will give you a family. And no way. Not only that, He will give you car, transportation. Wait, not only that, God will sustain you. He will give you a business that will last forever from generations to generations. This is like the promise of God to our life. Napakaganda ng pangako po ng Panginoon. Now, it shows yung character ni God from the blessings up to His fulfillment of promises, that these three things that we hope, now when we come, when we have our private time with God, we will reflect on these things. I hope nakakatulong po siya, that when we have our private time with God, we can reflect on the things for His amazing blessing po sa buhay po natin.
sa kanyang wonderful promises at yung character po ni God. And I'm sure God will hear us. He will give, like what we have seen. He is a promise keeper. He is an everlasting God. Even po. So yun lang po yung tradition ko po. Sana may ano tayo sa mensahe ni God ngayon. Ayun na, maganda yung mensahe. Balikan po natin. Ang tanong, ba't hindi pinayagan ni God si King David ang gumawa ng kanyang bahay, ng kanyang palasyo? Bakit? Pagkamat si King David ay pinagmula ng lahi ni Lord Jesus Christ. At ang ibinigay sa kanyang pinalaga ay ang pakikipaglaban. Sa lahat ng taon ng kanyang paghahari, pakikipaglaban. Bakit hindi siya pinayagan? Dahil siya ay nabahira na ng dugo ang kanyang kamay. Kailangan doon sa magbubuo ng bahay ni God ay purely clean. Kaya ito ibinigay niya sa King Solomon. Now, pagdating kay King Solomon, nawala na yung pagkikipagdigma. Ang pinalit, kapayapaan. Doon ang, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong ibinigay sa atin. Ang kailangan natin gawin, malaman po natin ito. Ano may balipas? Discernment. Malaman po natin kung mga plano sa atin ni God. So, kaya pagpatuloy lang po tayo kay God. Yes po. Sa akin po, dun po sa senior ni Kuya Arnold, nag-start kasi yon sa desire ni David na paano niya i-honor si God. So, example tayo. Paano ba natin i-honor si God? So, nag-promise siya, meron siyang sinabi sa God, na hindi na naman yung answer kay Nathan, prophet Nathan. It means, nakipag-covenant si God. God, ito yung desire ko sa'yo. Ito yung kaya kong gawin. Ito yung dapat kong ibigay sa'yo. Pero, nagkaroon ng covenant between God and David. Kaya tinawag niya yung Davidic covenant. So, anong nangyari doon? Kung tayo, nakita na sinabi natin kay God na ito yung gagawin ko para sa'yo, para i-honor kita, gagawin ko ang lahat. So, ibig sabihin po doon, imbes na si David yung sabi nito yung imbes na si David yung sabi, gagawan kita ng temple ng house. Pero ang sinabi ni God, binilitan niya, ako yung magbibigay sa'yo ng house. It means, house kasi is a treasure. Treasure natin yun, di ba? Kumbaga, yung honor natin kay God, ibabalik niya sa atin as a treasure. At ang promise doon, kasi yun yung promise ni God, bibigyan kita ng house. Nag-promise siya, because of the covenant, nag-promise siya, bibigyan kita ng treasure. At hindi lang doon nagtapos yun. It's from, yung blessing is to the children of your children, sabi niya, the children of your children, and the children of your children, and your children. Kumbaga, isa dynasty. Kumbaga, dahil sa iyo, covenant, dahil sa ginawa mo, yung promise, yung covenant with God, hindi lang sa iyo mapupunta, kundi sa generation mo. So, di ba, ang sarap na dahil sa ginawa natin, dahil sa pagiging faithful natin, hindi lang yung mga anak o mga apo natin ang magtatamasa ng promises ni God. Sabi nga, meron ng kasabihan noon, kung tagli kayo, sabi daw, maswerte ang magulang kapag naging mabait ang anak. Pero, ay hindi ako masyadong naniniwala doon. Sabi nga daw, hindi. Magiging mabuti kang ama kung yung apo mo magiging mabuti. Kasi dahil pag nabuti yung apo mo, ibig sabihin, ginaya ng anak mo kung paano mo sila dinisiplina. Dapat hindi lang ginawa nila sa apo. Kaya doon mo daw makikita yung pag mabait ang apo, ibig sabihin, mabuti yung pinagmulan kasi gagayahin ng anak kung paano paano nila papalakihin yung anak nila dahil ganun mo rin sila pinalaki. Pero si God, yung promise niya, hindi lang doon itatapos, di ba? Kumbaga, generation to generation to generation. Kaya tayo, kumbaga walang tatapusin. Kaya tayo, sa atin magmumula ang kinabukasan ng ating generation. Kung ano yung nasa puso natin, kung paano tayo namumuhay ngayon, yun ang tatamasahin
ng ating generation. Ganun po. Kaya, ulit mo kapatid. Kaya, sa ngayon pa lang, unawain natin yun. Ano ba ang gagawin ko? Paano ko ba i-honor? O paano ko ba pagsisibihan si God? Kasi si God, sabi nga sa offerings natin, di ba, hindi niya kailangan ng pera natin. Mas marami siya nun. Di ba? Ibabalik niya to sa iyo kung paano ka sumunod, kung paano mo siya ino-honor, paano mo siya ino-adore, kung paano ka sumusunod sa Kanya. Ganun po siya. Hindi niya kailangan yung atin, kundi ang kailangan niya lang sa atin is kung paano natin siya mahalin, paano natin siya respetohin, o paano natin siya i-honor. Yung pagkakaintindi ko, if you humble yourself and if God sees your heart, your desires to worship Him, to give glory to Him, then I think He will be very gracious to you also. So ganyan po yung pagkakaintindi. Amen, amen. Napakaganda po nung topic natin about prayer. And yung example nga natin is si David, which is, we call it a man after God's heart. Or after owns God's heart, or next to God's heart. Ganun po yung character niya. Kasi lahat ng dinidesire ng puso niya is yung nakakalugod para sa Panginoon. Yun nga naka-indicate dito sa amin ni Kuya Arnold na lahat ng prayers niya sa Psalm is all into God. So, kung ang puso po natin ay ganoon magpuri sa Panginoon. Kasi sa akin, to be honest, I've been a Christian for quite some times, but I've never learned to pray. So, napaka maganda pong foundation yung magkaroon tayo ng basic fundamentals in how to pray. Kasi yung prayer po natin is our way of communication sa ating Panginoon. We communicate to Him through prayer and He will answer us through His words, which is the Bible. Lahat po ng i-desire ng ating puso at pag-worship sa Kanya ay kaya natin ipakita sa pamamagitan ng panalangin. Sa pananalangin natin, we will get closer to God. And at the same time, we will get His favorable response if our prayer is aligned to God's will. Yun po yung always nating isa puso that not all our prayers will be answered, especially if the prayer doesn't align with God's will. Kasi tayo pong mga tao, we always wanted to find someone na pwede nating sisihin when things go bad and go wrong in our life. However, we never realize that whatever it is that happened to us, most of it and majority of it is the reason of our decision making. So kung meron po tayong prayer life and we always owe to God whatever decision that we do, nagkakaroon ng lesser negative responses ang mangyayaring desisyon natin sa ating buhay because we owe it to God and God will give us discernment and wisdom in every decision that we do. Because I experienced it firsthand when I wasn't praying and I wasn't asking for God's reverence and God's guidance in my life. Whatever it is that I've done, I am doing it only for my intellect and life experiences that it never revert to God. Hindi po nagiging fruitful yung decision na ginagawa natin and the effect of it in our life. It has an impact. Kaya nga prayer is really important fundamentals in our spiritual life. Kasi ito po yung bridge natin sa Panginoon. This is our way to communicate to God, to tell Him all our heart desires, to tell Him everything that we revert to Him. Yung pag-ask ng forgiveness, pag-acknowledge natin sa Kanya, we can always do it in prayer. So, napakaganda po na we are learning as a Christian, the basic fundamental of our life as a Christian
is through prayer, aside from worship. Because God never created a house of worship. He only built a house of prayer. So, yun po yung significance ng prayer sa akin. And as always, David always wins favors to God simply because all of his heart's desire is to revere God, to acknowledge God, to give all the honor. Lahat ng desire ng kanyang puso is patungkol sa Panginoon. Kaya yung Panginoon nalulugod talaga sa kanya. That's why he has been blessed generation upon generation. And until now, as a descendant of David, I am also inaani ko yung yung blessing niya. And I am so proud that because of him, I've learned, especially in Psalms, how to pray. And I am so glad that kailangan talaga natin na magkaroon talaga tayo ng prayer life. Amen. Amen. Salamat sa Word of God. Ano ko lang yun yung tanong niya na who I am. Who am I? We are nothing. I am nothing. Pero mapalad tayo kasi we are chosen. We are chosen generation to become a son of God, children of God. So, kagabi kasi, yung verse na yun, kasi kagabi niya ako makatulog, ilang gabi na niya makatulog. So, bangun upo. Kaya nadala ko dun sa Bible App Store. So, nakita ko yung verse na John 1:12. As sa lahat ng tumatanggap ng Panginoon, basta nandito, may karapatan na magiging anak niya. So, wala tayo, di ba? Wala tayo. Pero mapalad pa rin tayo kasi pinili tayo ng Panginoon na magiging anak niya. At saka, ang gagawin lang natin doon, ang giningi lang ng Panginoon, i-accept natin siya sa puso natin as our personal Savior. And we believe. Paniniwalaan natin siya na siya ang ating Diyos, siya nagtubos sa atin. Paniwalaan natin siya na lahat ng mga miracle na gagawa niya para sa mga buhay natin. Kahit hindi na natin isipin yung mga nakaraang mga kaninunuan natin. Sa ngayon lang, we believe that unang-una, yung miracle na nagawa ng Panginoon sa atin, yung hininga natin every morning. Yun talaga yung ano ko. Kasi makatulog ako ng 3 a.m. magising alas 6 sa alarm ko kasi sabi ko, thank you Lord kasi kahit konti lang yung oras mo ng tulog, ginising mo pa rin ako sa tamang oras. Salamat sa bagong araw, bagong hininga na binigay mo sa akin, sabi ko nga. So, mapalad pa din tayo. So, ang prayer talaga, accept ko sa sarili ko. Yung lagi ko hanggang ngayon, inaano ko sa sarili ko, Lord, ibigay mo sa akin yung totoong love sa panalangin, sabi ko. Kasi, ina-accept ko sa sarili ko. Minsan di na mag-prayer. Sa totoo lang, naging totoo ako sa Panginoon, naging totoo ako sa inyo. Pero salamat sa Panginoon kasi mahal niya ako. Kung ano yung prayer ko kahit minsan, hindi naman ako matutulog na hindi makapray kasi pagdating ng magising ako na napre-pray talaga, purpose. Story po sa mga time na may pagkulang, yun talaga yun. Since before pa, hindi ko ikaya to, since before pa, yun talaga yung burden ko. Yung kakulangan ko dun sa prayer. Yung parang nag-pray ako, pero yung hindi yung tudo-tudo. Pero alam ko sa sarili ko na ang prayer talaga may malaking maitulong sa mga buhay natin. But I am lucky kasi kahit ganun yung may behavior ako na ganun, kung ano yung hinihingi ko sa Panginoon, binibigay niya kahit hindi man on the spot. Pero binibigay niya at the right time. Kaya lagi ko sinasabi, Lord, ihintayin ko pa rin, sabi ko,
Kasi may reason eh, bakit hindi niya binigay. Kaya nakita ko yung reason na ganun, yung lack of prayer. So, kailangan talaga natin yung prayer without ceasing. So, salamat sa message of God. Kumapalad pa rin tayo kasi we are chosen. Amen. Tama ba, Pas? We are blessed, not by luck. So, blessed po tayo, hindi po tayo, hindi po by luck. So, amen. Sabi ni David, tawag nito, I will build you a house, sabi niya. Pero sumuot ka ng Panginoon na ang Panginoon ang mag-build ng house sa kanya. So, para sa akin po doon sa place na yan is, ang Panginoon po, pag tayo po ay naging align sa Panginoon, ang Panginoon po mismo ang mag-establish sa atin. Hindi po house by literal, ibibigay niya by literal house, pero ibibigay po ng Panginoon is yung generation na natin na bahay or pagiging, yung sabi kanina, generation na so, by generation yung lahi natin, yun ang pagpapalain na, yun ang ibibuild ng Panginoon sa atin pag tayo po ay naging align dun sa gusto ng Panginoon. Kagaya po nung kay David, yung by generation hanggang kay Jesus, siya po ang pinili dahil po sa pagsunod na ni David. So, yun po, hindi po by literal lang, pero by generation po, pagpapalain po ng Panginoon. Tayo po ay pagpapalain ng Panginoon po pag tayo po ay align sa Kanya. Sa una-una, naalala ko kasi tinignan ko yun. Ginagawa kasi namin ito nung kami nag-aaral pa. We are producing the verses. Yung concept, di ba, katulad title ito, Creating of God. Tapos, ang ginagawa namin tracks. Kaya ginawa ko ng tracks kaya naalala ko, sabi ko, napakaganda siguro gawin ito. Nung sa mama, magkaroon tayo ng project. Kapag ka ka, hindi kayo mo lang na ganyan eh. Kaya medyo kulilita ko lang ng konti, tapos gagawin mo. Maganda ito po ito. At hindi lang po parang tracks, no? Nakikita ko simula si Kuya Dave sa pag-ibigay nila ito. Nakita ko yung mga outline. Natutuwa ako, no? Talagang napakaganda ng outline. Kung titingnan po natin, pwede na po itong Friday message. Kung titingnan po natin, katulad ng ginawa din ni Ate Rona, yung kanyang layout, napaka-systematic, at talagang pwede talagang pang-message talaga eh. Pati mga explanation, siguro konting ripaso na lang, I don't believe magkakaroon tayo ng marami ng mga pulpit ministers na tatayo po. Anyway, maganda yung nalipad yung prayer po kasi dito. It is not an ordinary prayer. Talaga pray in awe of God. Talaga namang nakakamangha yung panalangin po ni David. Actually po si David po, hindi po siya in a standard, in an earthly standard po, hindi po siya dinisign para maging hari. Kaya po yung tatay niya si Jesse, tinago po siya sapagkat there is no way that my younger son become a king. Kasi walang qualification eh. No? Talagang nakita po natin. Kaya pinasal lang po niya yung tatlo niyang anak ng mga palitumulo, na lalaki, talaga namang built-in para maging hari. Pero hindi alam kasi ni Jesse, si David kasi ay madalas manalangat at mahal sa ating Panginoon. Yun ang kanyang po talagang buhay, habang nag-shepherd po siya. Bagamat hindi detalye po ng Bible, but definitely ito po yung buhay ni David eh. Kaya kung titignan po ninyo, mayroong isang kanta na we bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. Titignan po natin yung pong sacrifice of praise, yung simula kasi kay David. Kasi kung titignan po natin, akala natin, pagkabilitan natin yung mga praises natin, akala natin ay napakatataas na. Pero kay David kasi may dating, mayroon talaga naman tayo. Bakit? Kasi titignan po yung Book of Psalms, siya lang po yung bukod kami na pag nagkakaroon po siya ng problema, para po siya bata. Napakatalino ni David, napaka-mature, napaka-decisive sa pag-decide. When it comes to the problem in dealing with the Lord, parang po 10 years old, Tay, ilang naman ako eh.
nagsusumbong po talaga siya. Kasi ganun yung karakter kasi ni David eh. At doon tuwa ang ating Panginoon. Doon siya para bang, bakit na itong batang-bata pagka nakikipag-usap sa akin. Kasi gusto ng ating Lord yun eh. Ganun yung puso ni David. Ganun siya ng bold. Kaya yung kanyang mga awitin, yung kanyang pananalita, talagang mamuha ka talaga. Normally, pagka gumagawa kayo ng bibigay ng yung mga sinasabi, mga karamihan quotation, karamihan niya kay David ng galing lahat yan. Yung mga quotation, mga ganda na pinopost natin, karamihan po yan kay David. Kasi po, yung kanyang pagpupuri talaga napakataas. Sacrifice of praise na eh. Hindi siya nagpupuri sapagkat nanalo sa battles, nagpupuri siya every time nakakaranas po siya ng problema. Hindi siya whiner na nagpo-complain lagi. Lord, bakit ganito, bakit ganito? Hindi. Siya lagi niya sinisikan, Lord. Lord, meron kang message sa akin. Pupurihin kita kahit anong oras, kahit anong sitwasyon mo pa natin. Kaya ngayon po, nandito lagi, parang may dating ba, magugulat ka na lang sa mga letter po ni David. Maganda po ito, maging attitude po natin. Ako itong pinsan, nagkukulan lang dito. Yung ating ubanan mo talagang minsan because siguro dahil nga payapa ka, dahil panatag ka, dahil maayos naman yung pamilya mo, dahil maayos naman yung trabaho mo, maayos naman yung ano mo. Kaya siguro gano'n lang, kumbaga sa andun yung para salamat, andun yung prayer, pero wala ba yung dating na pinakang talaga na siguro, gusto ko makasabihin ng Panginoon, antik mo ng konti ito, hindi po na ito, para naman pag nagpuri talaga yung bisan. Kasi naalala mo nung naalala ko sa pastor ng kailan, no, habang nagpupuri ka, umiiyak ka sa Lord. Kung kayo dalawa lang, umiiyak ka talaga sa Lord. Bakit ka umiiyak? Dahil malungkot ka? Hindi. Umiiyak ka dahil hindi mo may paliwanag yung ganak mo sa ating Panginoon. Yung presence niya lang, hindi dahil pinagpala ka. Kundi yung presence na naramdaman mo yung presence mo. Bigla ka na lang luluhod, iiyak ka na lang, hindi malaman Lord, yung Lord is not enough to say how much I love you and how much yung pagiging yung awesome mo sa bawat prayer natin. I do believe that sometimes i-practice din po natin. Ibalik natin. Kaya maganda po itong exhortation na ito. It reminds us muli kung paano talaga tayo maka-approach sa atin po. It is not only because we're blessed, but because yung awesome day ng presence ng ating po. God bless po sa inyo. So, rin sakto din po kasi may sa magiging closing ng teaching bukas, muli-muli is kay David. Prayer din ko. Amen. Gusto ko to. Kasi mahilig ako na madalas gumagawa ako ng message, di ba? Yung kailan love is red, binibigyan ko ng abbreviation. Meron akong message nun about rest. Binigyan ko ng meaning yung rest. Tapos meron R. So ngayon ito sabi ni Kuya dito, diba? God's amazing blessing, God's wonderful promise, God's everlasting character. Pwede na ito preaching talaga Kuya. Pang slide na ito eh. Anyway, really, itong mga bagay na ito, ito kasi yung every time na magbabasa ka ng salita ng Panginoon from the Old Testament hanggang sa New Testament, ito yung nakikita mo eh. Wala, kahit saang page ka pumunta, you will see the amazing blessing, the wonderful promise, and everlasting character of the Lord. Kaya, indeed na yung bahay mo na sinasabi dito, it is not just a temporal, it is an everlasting one. Bagamat hindi tayo nag-umpisa sa repeat ni David, but then the Bible declares, we are descendants of Abraham. Tapos hanggang kay David, hanggang sa panahon ng ating Panginoon Kristo. And those who receive Jesus Christ in their lives, they are the true seeds of Abraham. At hindi lang yun, double portion pa eh. Sabi, Jesus is our elder brother. Kapatid natin siya. No? Talagang yung generation niya na doon. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat. Every time na in my prayer, ewan ko, pagdating sa panalangin talaga, mababa talaga yung Lord ko. Kasi nakikita mo kung sino ka, nung nakilala ka ng Panginoon, nung natagpuan ka ng Panginoon. Yun, number one, amazing blessing, no? Sabi ko nga po, palagi ko nang binabanggit, napakahirap ng buhay namin.
Kaya sabi ko sa mga anak ko, you are really blessed. Sabi ko gano'n. Bakit? Kasi nag-start kami ni Daddy na mag-align dun sa generation na in-establish ng Panginoon. Kaya naman yung blessing, nararanasan natin. Tapos yung wonderful na promise ng Lord, tuloy-tuloy. Mula nung tanggapin namin ng Panginoon, lalo na nung naging committed kami sa gawain. Araw-araw, nararanasan mo yung gabay, nararanasan mo yung joy, nararanasan mo yung peace, bagamat may mga problemang dumadaan, nandoon yung kapayapaan. Ito sabi nga ng husband ko, wag ko daw i-testify, but this is a promise of Lord, of God. Last week lang po, na-scam kami. Almost 80,000 pesos. Nawala, nasimot sa bank account ng aking anak. But then, kakapadala ko pa, buti na lang. 80,000 po, nangyari yon ng Thursday. Walang isang buong araw na simot. But then, nandun yung peace. Nandun pa rin yung joy. Because why? Pera lang naman yun. Anong meron kami? It's Jesus Christ. Nandun yung source ng blessing sa amin. Kaya wala po dun yung nagalit kami, wala. Siyempre, manghihinaya ka. Pera yun eh, di ba? Pinagdira ko, 80,000, hindi madali. Di ba? But then, sabi ko, Lord, maraming salamat sa lahat ng dumaan sa buhay namin. You taught us how to be strong. How to be faithful sa mga salitang patuloy na naririnig namin sa iyo. To truly trust you kahit anong maging sitwasyon. At yung everlasting character ng Lord, alam mo kasi na hindi papayag ang Lord na hindi kanya iganti. At hindi siya papayag na yung na-plunder sa iyo ay ibalik niya ng higit pa dun sa nawala. Yun yung agad na declaration ko. Kaya napansin niyo siguro yung prayer ko last Thursday nung closing, no? Yung plunder ay ibabalik ng Lord. Double portion ka. Kasi yun talaga yung character ng Lord. Kasi pagka magpo-pray na ako dito, gigisingin ko si Pauline. Doon ka na. Pag yung bang intense yung puso ko, gigisingin siya doon, doon ka na. Kung hindi naman, doon lang ako sa room magpo-pray para hindi ko na siya istorban. But then may narinig akong preacher, sabi niya, sa church, sabi niya, pag pumupunta yung mga magulang, yung mga bata, dinadala nila dun sa teacher, yung mga Bible teacher, di ba? May dinapantayan nila ang dahilan para hindi daw makapanggulo. Sabi niya, mali yun. Dapat yung anak mo, katabi mo sa pag-worship para makita ng anak mo paano ka magpuri. Makita ng anak mo paano ka manalangin. Makita ng anak mo paano ka umiyak sa Panginoon. Paano mo sila inilalapit sa Panginoon. Kasi yun daw ay madadala nila, kumbaga magiging buhay din nila. So yun po nung bata, itong mga to, hindi namin sila iniiwasan. Lately na lang na, pero talagang kalong ko sila, magtag-isa kami ni Pastor Bernard. Ando lang sila. Never po silang naging makulit. Hindi sila naging problema. Never po silang maririnig na iiyak, sisig. Wala, as in, kung paano nakakalo hanggang matapos, ganun lang po yung mga batang to. So, siguro, matagal na rin ang di nakikita kung paano ako manalangin. Pero alam na nila, talaga pong ganun na lamang. Sino nga ba? Diba? Sino nga ba tayo? Yun yung sino nga ba tayo sa harapan ng Panginoon? Na masyado niya tayo binigyan ng halaga. Binigay niya yung buhay niya para sa atin. Na lagi siyang available. Kaya yun dapat na makita ng mga anak natin sa bawat buhay natin. Na pag hindi tayo available na magulang nila, God is available eh. Jesus is always there. Kung ibinigay niya yung buhay niya, how much more yung time niya, yung tainga niya para mapakinggan ka at ibigay yung lahat ng mga sagot sa panalangin. So ako po, pagdating sa, sabi nga, yung taray ni Pastora na yan, pagdating sa Panginoon, iyakin niya. Sabi nga may picture po sa akin na, Kuya Alex, sabi niya, sino kakilala niyo? Sa post niya sa wall, sino kakilala niyo?
na mataray, suplada, pero pagdating sa Lord, iyakin. So, tas minention niya yun. Sabi ko, Kuya Alex, ha? Hindi na, Ache. Sabi niya, Ache, patawag niya sa akin. Ganun ka talaga pagdating sa Lord. Sabi ko, sino bang hindi? Sabi ko, kung naintindihan mo talaga, kung naunawaan mo talaga, kung talagang nag-sink in sa puso mo, kung gaano kanya kamahal, wala eh. Kahit yung tatay ko, sobrang mahal niya ako, pero hindi maikukumpara yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya ganun na lamang siguro na kahit na gusto na namin mag-forward sa Pinas, pero nakikita namin yung gawain dito. Sabi ko, dahil will be na, kung ano man yung kalooban ng Panginoon doon kami. May kapaguran, syempre sa edad namin, ano? Lalo kay Pastor. But then, pag talaga nakita mo yung love ng Lord, nakikita mo naguguro ang mga kapatiran, naiintindihan nila kung paano yung pagmamahal ng Lord. Kasi wala talaga, walang, kahit yung grasya ng Panginoon, pag hindi mo naintindihan yan, kasi yung grasya, hindi mo gagamitin excuse para magkasala ka. Kundi yung grasya, maging ma-overwhelm ka, ito talaga na, bakit ko ba ginagawa yung mga bagay nito sa kabila ng pagmamahal sa akin ng Panginoon? Sa kabila ng maraming pagpapala mo, ginagawa ko pa ba ito? Di ba? Eh, yun yung nagiging conviction sa iyo, na hindi mo nagawin yung mga bagay na yun, magpatuloy ka sa Panginoon, magpagamit ka sa Panginoon, yung bang nababago pa yung character natin pag tayo isok sa panalangin. Talagang maganda ate yung nabagit ni ate Edwin, no? Nakita niya kung saan yung kakulangan. Because sa akin, sa buhay ko, malaking patotoo po. Nung ako ay naging intimate sa Panginoon, sa panalangin, doon din ako nag-grow eh. Doon din nakita ko yung mga gifts naglabasan when I become intimate with the Lord. Yun nga, pagka yung may mga prayer request talaga, either kay pastor or sa akin, isisilip nila yung mga prayer request. Kasi nakita nila na pag nanalangin ka, panalangin talaga siya. No? Hindi yung para lang may masabi ka. Hindi kasi mahalaga yun eh. Sabi nga ni Kuya, yung turo niya, it is the posture of our heart. Kung paano natin ina-acknowledge ang Panginoon sa buhay natin. Kumbaga, pag in love ka, gusto mo lagi siyang kausap. So, ganun sa panalangin, ayaw mong tumigil ng kwento. Si Bernard nga, naiinis na sa akin yan eh. Kung minsan nagkukwento pa ako, humihilik na siya. Wala na akong magagawa, tutulugan ko na lang siya. Ganun po, di ba? Ganun din sa Panginoon. Minsan nakakatulog ka sa kakaiyak. But really, God is good. Awesome talaga. Kaya palagi kong binabanggit, kung mapapansin nyo, pag open prayer, whatever, His love and mercy endure forever. Because that reminds us kung sino ang Diyos sa atin. His love and His mercy endure forever. Tayo po'y pumili na. Ay! Sige, konti lang po. Pumasok na po sa isip ko. Our salvation doesn't come cheap. Amen. So, that's why we must give all or the glory all to God. We must realize what He did all for us. Our salvation doesn't come. We must really be thankful in our hearts. Ano po? Tsaka maganda pa pagkasuka sa prayer, ang daming revelation. Palaging bago. Dalawa yung Bago daw kumbasa sa chapter 7. Kasi dito, sa prayer pa lang niya, yung postura niya, yung sinasabi niya, binabanggit niya servant siya, no? Tama yung sinabi ni Pastor, yung puso dinibid na parang bata mabulit ka postura. Gawin mo na lang yung kanya. Mas palit tayo. Here I am.
Mali? Stop. Buwas tayo. Tayo. Sige. Pakapakapulan sa Panginoon. Aming kapalagan, patuloy ka po namin pinupuli sa iyo. At katulad na aming pagkakalalan, sometimes yung aming panalangin kulang po sa aming supposed to be ibigay sa iyo. Hindi ka namin pinupuli dahil sa marami kami pagpapala, hindi ka namin pinupuli dahil marami kang ibinibigay sa bawat sa aming buhay, yung aming pamilya, yung aming trabaho. Pinupuli ka namin sapagkat sapat na parang your name will always remain forever. And that name will bow down every name that was created in this earth. You are powerful, you are all-knowing, you are omniscient, Lord. And no one can even naitago ano man yung nararamdaman ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi ka nagpapapit noon at hanggang ngayon. Mananatili kang Diyos. Sampay ka man ng tao o hindi, ikaw ay mananatiling Diyos. Pero para sa amin po, Panginoon, ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri, at aming pagtitiwala sa iyo, kailanman po hindi po magbabago. Pagkuslo na panalangin pa namin, Lord, sa araw-araw namin buhay, the more dapat po namin kayo makilala, the more, Panginoon, na lumalim yung aming pananalangin, the more, Panginoon, na dapat kami magtiwala para sa iyo. Kasama sa bawat panalangin po namin yung aming pagpapuri, yung aming awit to, Lord. Hayaan niyo, Lord, na bawat buhay po namin yung maging magandang example po. And I think that's the best thing that we can offer. O we can return back yung glory po sa inyo sa pamamagitan ng bawat testimony po na nakikita sa bawat isa po sa amin. Salamat muli, Panginoon, sa pag-remind sa bawat isa po sa amin, regarding for the prayers of God. Thank you for the life of the Amon, the Lord God. We need the Lord every day from glory to glory, binabago po ang kapatid. At ang hiniwala po kami, Panginoon, sa iglesia ito, na yung bawat kapatid po namin nag-e-exalt dito sa prayer meeting at niya po is kaya po naniniwala ko rin dinidevelop mo not only to become leaders but mas lalo man dinidevelop yung character po namin ng mga guys. Nilalapit mo yung aming character, kawangis ng inyong pong na anak namin kami ng Kristo. Lord, ang aming desire, Father God, ay marating po namin yung character ng aming Panginoon. Makita po sa bawat sa pusa na tunay na kami ng mga Kristiyano, hindi lang po sa aming pong pananalita, pasigit sa lahat, Panginoon, sa lahat ng aming pamilya.
natin. Pagpalain mo aming kapatid nito, Lord, kaya Lord, patuloy mo ibuhos yung pong wisdom at knowledge sa buhay po niya. Hayaan mo, Lord, na maranasan nila ang Panginoon yung mga spiritual gifts. And even, Father God, we pray and we declare in Jesus' name na yung mga ministry na ipagkakalaw mo sa kanya, Father God, maiahandal po nito, Panginoon, at mailapit, Panginoon, yung kanyang pambuhay. Upang sa ganun, Father God, maging magandang example po ito sa globo ng Iglesia. Pagpalami kanyang pong trabaho, pagpalami kanyang pong magulang, yung kanyang pong pamilya, yung kanyang pong asawa, Lord God. And whatever the desire ng aming kapatid nito, Lord, it might be, Father God, or personal prayers po niya, Father God. Alam mo naman ang kanyang puso't isipan. Lord, nakikisa kami sa oras po nito. Ikaw po magbigay po, Panginoon, ng katutunan. For your glory alone, for the worship ng pangalan po yun sa kanyang buhay, Lord God. Salamat po bilang aming pong musical director, Lord God. Nakikita po namin kung paano, Panginoon, pina-handle na meron pong sensitivity yung pong buhay po na aming kapatid nito, Lord. At kaya naniniwala naman po kay Panginoon na ano man ang hawakan ng kanyang pong kamay, ano man yung kanyang apakan, Father God, dito man sa Saudi Arabia, sa Pilipinas, o sa mga bansa, Panginoon, that will be His territory, Father God. And He will eat the best of the land, Father God, sapagkat yun ang nag-prepare po sa aming kapatid nito, Lord. At sa amin po nakakasama po sa panalangin dito, Lord, aming po dalangin, tulungan mo kayong Father God kung paano po manalangin, katulad po ng ni David, katulad po, Panginoon, ni Jabez, O Lord God, at iba pang mga karakter sa Biblia, katulad po, Panginoon, ni Daniel, na kung saan, Father God, na walang sino man ang pwede pumigil sa amin when it comes sa mga pananalangin namin para po sa iyo. The more na kami pinipigil, Father God, the more kami, Panginoon, na mananalangin para po sa iyo. Ilagay mo sa bawat puso po namin yung humility, O Lord, to humble before your presence, O Lord God. Sapagkat napakali po tayo makita po ng servant of heart sa bawat isa po sa amin. Pagpalay mo yung lahat ng pangangailangan po ng bawat kapatiran sa oras po dito, Lord. May Panginoon, trabaho, papeles man ito, Panginoon, o financial break sa kanila po mga pamilya sa Pilipinas, mga pangangailangan po, Panginoon, sa mga pagbabayad ng mga bills, sa mga school, Lord God, mga tuition fee, Lord, dinideclare po, Panginoon, sa gabi nito, Father God, that you will open the floodgates of heaven, Father, and you pour out, Father God, sa bawat isa po sa amin, Lord, sa ganun, Father God, masustain po namin yung lahat ng mga finances na obligation po namin sa Pilipinas at dito po sa Saudi Arabia, Lord God. Ilapit po yung mga tao po na magagamit po ninyo upang magkaroon kami ng favor, Lord God. Sapagkat alam po namin that we are highly favored, that you're always looking for our good, for our welfare. Kaya naman, Panginoon, yun ang pangahawakan po namin sa oras na ito, Lord. Even yung mga kagalingan po, Lord, we declare the mighty name of the Lord Jesus Christ sa bawat isa po sa amin. Ano man yung mga undiagnosed na mga sicknesses, Panginoon, from head to foot, amin pong inilalaga at hindi tiwala sa Panginoon. As we declare that you are Jehovah Rapha, the God that healeth thee, Lord God, ngayon pa sa oras ito, Panginoon, hipuin mo ano man yung mga karamdaman niya, Panginoon, sa panangatawang po namin. This is your temple, Father God. Our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya dalangin po namin, Father God, kayo po ang magbigay ng kalusugan, kayo po ang magbigay po ng kagalingan sa bawat isa po sa amin, the Lord God. Tulungan mo din kami, Panginoon, how to discipline ourselves, Father God. Napakahalaga po, Panginoon, na malawag po namin kung paano po yung tamang pagkamit ng pangangatawan na ito upang ma-maximize para po sa paglilingkod para sa iyo, Lord God. Ang aming kapatid ng Sister Dorothy, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, dinadalayan po namin siya, ano man yung karamdaman po ng aming kapatid na ito, Lord God. I-stretch mo yung kamay mo, Panginoon. Hipuin mo siya from head to foot, O Lord God. Ayusin mo, Panginoon, yung vital organs, O Lord God. Ayusin mo, Panginoon, yung lahat ng parte ng kanyang pangangatawan. As we command them, O Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, all sicknesses be gone. And we order all kind of vital organs, O Lord, be normalized, Panginoon. Pag-function po ito according to your designs, O Lord God. At naniniwala kayo, Panginoon, tomorrow, Father God, i-restore mo yung kalusugan po ni Sister Dorothy upang makasama po namin sa gabi nito, Lord God. Right now, O Lord, right now, Father God, alam namin that the Holy Spirit is working from head to foot. Ang inaayos po ng Panginoon ang kaginawahan sa buhay po ni Sister Dorothy, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa lahat, Father God, na ginagawa po niyo. At ni Ate Merla, Ate Merly, Panginoon, sa oras na ito, Father God, na nakakaranas po, Panginoon, ng klase noon po, Father God, ng attack of the devil sa kanya pong buhay.
Marami po siya nadidinig, marami siya nararamdaman, Panginoon. Sa oras na ito, Father God, by the power of the Holy Spirit, O Lord God, i-close mo yung kanya pong tenga sa oras na ito. And no sounds and even voice that will penetrate the ear of Nelia sa oras na ito, except for the Word of God only, Lord God. We cancel any authority that right now dominant sa buhay po na aming kapatid na ito, Lord God. At aming po nire-review at aming inaalis sa kanya po pangangatawan na Lord God. Ang kapangyarihan ng panalangin po na matuwid, Father God, ay makapangyarihan sa oras na ito, Lord God. Any kind of evil spirit, disturbance of the Holy Spirit, disturbance of the Spirit, right now we rebuke them in the mighty name of the Lord Jesus Christ. The spirit of lying right now, in the mighty name of the Lord, I rebuke them in the mighty name of the Lord Jesus Christ. The spirit of deceptions, right now I rebuke also in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Any kind of conformity to this word, we rebuke them in the mighty name of the Lord Jesus Christ. And we allow only for the power of the Holy Spirit be upon her right now, O Lord God. There will be a sound mind, there will be a sound doctrine, Father God. There will be, Panginoon, comfort and peace, Father God, that she will experience right now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Gamitin mo, Panginoon, ang panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito, Father God, upang dumaloy, Panginoon, yung kalayaan niya sa mga demonic spirit na ito in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Every stronghold sa buhay po ng kapatid namin na ito, that will be the open door for the evil spirit, right now, we close it in the mighty name of the Lord Jesus Christ. No doors will be open for any enemies and devil, Father God, sa oras na ito, sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. And we allow only for the Holy Spirit to move sa kanya pong buhay, Lord God. Even we declare for the fruit of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, be upon them right now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Thank you so much, Panginoon, for the victory, for the healing na pinaranas muli sa aming kapatid. Lord, we will receive a report from Pastor Ram and Pastor Susan that he is not completely healed spiritually in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Salamat din, Panginoon. Any war that's happening right now between the Israel and all those middle countries, including Iran, Lord, we pray, Father God, for the peace right now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Let all the leaders, Father God, we come together. Let them, Panginoon, acknowledge you, Father God, sa kanila pong mga buhay, Lord God. Especially yung pong leader po ng bansang Israel, si Netanyahu, Lord God. Ipo'y makanya pong puso, kasama na yung mga alay po ng both countries, Lord God, in order, Father God, to sit down and talk about the peace, Panginoon, na kakailanganin po. Maraming buhay na po nadadamay, Panginoon, nakakaroon po ng kaguluhan, nakakaroon po ng fear, even sa mga body of Christ, dito po sa Middle East, Lord God. Ang aming dalangin, Panginoon, kayo po ang mamagitan, Lord, sa mga bagay na ito, Panginoon. Alam po namin that you can do something if you just touch the heart of these people right now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Let every churches in Saudi Arabia magkaroon po ng kapayapaan and assurance, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Father God. Anything that we can hear about rumors of wars, anything that we can hear about kaguluhan, Panginoon, give us the peace and the joy that we should enjoy, especially for the presence of the Holy Spirit, the Lord God. We are guaranteed, we are sure, Panginoon, through your power, Panginoon, na magkakaroon kami ng kaligtasan ng Lord God. Lastly po, Panginoon, itinataas po namin siya ang bansang Pilipinas, Father God, na yung mga danas, pagpalakihan, baha po, Lord God, almost the entire place of Luzon and Visayas, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, bilang inyong mga anak, Panginoon, we reject, Panginoon, between you and our countries, O Lord God. Bilang mga hinihirap po ninyo, O Lord God, na mamagitan po kami sa aming pong bansang Pilipinas, O Lord God. Ang aming pong dalangin, Panginoon, tumigil na Panginoon lang, mag-subside yung lahat po ng baha, ibalik mo, Panginoon, ulit sa kanilang pong mga tirahan, yung mga na-distress ko, Panginoon, because ng malakihan baha na ito, O Lord God. Ang aming dalangin, Panginoon, sa oras na ito, while waiting for your answer, for your divine intervention, Father God, bigyan mo, Panginoon, ng comfort, yung lahat, Panginoon, na maaaring nawala ng properties, maaaring ngayon nagsasuffer pa rin, O Lord, sa mga relocation area, O Lord God, bigyan mo ng kapayapaan at bigyan mo ng pag-ibig ang bawat isa, O Lord God. Naniniwala po kay Panginoon na mahal mo sa Pilipinas sapagkat napakarami pong Kristiyano, mga anak po ninyo, ang patuloy po na nalangin sa aming pong bansang Pilipinas, O Lord God. Bigyan mo rin, Panginoon, ng pangmalawak ang solusyon, Father God, ang aming government in order, Father God, to control or even, Panginoon, to minimize
the flood kung sakali po mauulit, Father God, ang pagkakaulan na ito, Panginoon. Amin pong dinadalangin si Father God, cover the blood of the Lord Jesus Christ, our country, O Lord God. We believe, Panginoon, that our prayer is enough. The prayer of your churches, Panginoon, ina, Father God, upang tingnan mo ang aming bansa sa Pilipinas, protektahan mo, Father God, at muli makarecover po yung mga tao po na walang tahanan, nasira yung mga properties, ibalik ni Panginoon ng higit sa kanila yung mga bagay na ito, Lord God. Salamat muli, Panginoon, sa pagbibigay mo ng kapayapaan sa aming bansa sa Pilipinas, at ibig yung mga prayer request po namin, alam namin, tinugon mo. Sa takdang panahon po ninyo, magkakaroon po ito ng kagugunan ng Lord God. Even pray, Panginoon, yung aming pong pagkain, pagkasaluhan, ikaw po, Lord, ang magpasbas, pagpalayo, Panginoon, yung mga gawa ng kamay po ni Pastora, muli mo ibalik, Panginoon, yung kalakasan, kinagamit niya, Father God, upang ihanda yung mga pagkain nito. Ma-enjoy po natin, hindi lang yung spiritual food, even yung physical food po namin. At sa amin pong pag-uwi, sa aming pansamantahan ng Father God, sa iyo namin tinataas ang aming pong traveling mercy, ligtas kami makakawin, makakatulog kami ng maaga. And tomorrow, Lord God, ngayon pa lamang, Panginoon, because we acknowledge you, Father God, we will have a victory, Father God, sa aming pong gawain, Lord God. Lahat ang nagbibigis na tomorrow, especially sa buhay po ni Kuya Manny, bilang ng sa hero po ni Lord. Pagpalain mo, Father God, ang lahat ng gawain po namin. This time, Father God, let your Spirit, Father God, be filled in this place, Panginoon. Upang ang lahat mo napapasok, mag-overflow yung aming prosesya mo sa bawat isa po sa amin. Ingatan mo rin po yung mga transport minister po namin. Ingatan, Panginoon, makasundo kami, makabalik kami, at matapos yung pong service po tomorrow, na alam namin yung protection mo ang lagi namin kasama. Including sa bahay na ito, Lord. Protektahan po niyo, Panginoon. There's no sounds, Panginoon, na lalabas po na makakagambala po sa amin po mga kabisayan. Salamat po rin, Panginoon, sa oras na ito, Father God, bilang nag-uumapaw na pagpapasalamat at kaaliwan, Panginoon, na pinagkaloob po niyo, Father God, sa bawat sa amin. Kaya naman, Panginoon, ibinabalik po namin siya na marapat lamang na ikaw ang purihin, sampahin at tuwalatiin. Ito po ang dalangin namin. Lahat ng bagay hinihiling po namin sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. To the Holy One.